Ay nako, nakaka-stress. Ang hirap na ngayon maglaro ng ML. Ang gagaling na nila mag-rotate. Tapos yung core namin, feeder pa. Diyos ko, ang babano. Anyway, alam nyo ba na yung katawan natin ay parang may rank game din ng Mobile Legends na nangyayari during infection? Alamin natin yan at ating talakayin sa Immunolab with Doc Nas. Hello mga kabayo! Welcome back sa channel kung saan ginagawa nating fun at relatable ang biology. This is Immunolab with Doc Nas at ngayong araw na to ay pag-uusapan natin ang adaptive immune response. Dun sa activity natin, naglaro tayo ng isang online game na tinatawag nating Conflict Immunity. Dito sa game na to, natutunan natin kung paano nag-react yung katawan natin laban sa iba-ibang klase ng pathogens. Alam nyo ba na yung katawan natin, para din siyang merong rank game ng Mobile Legends na nangyayari sa loob when there is an infection. So, for example, yung mga minions sa Mobile Legends, di ba attack lang sila ng attack regardless. So, yun yung mga tinatawag nating innate immune response. Sila yung mga first responders natin. Hindi sila specific umatake. So kung sino lang yung ma-identify nila na kalaban, aatakihin nila. Sa adaptive immune response, dito na pumapasok yung mga heroes natin. So katulad sa Mobile Legends na rank game, meron tayong tinatawag na draft pick. Dun sa draft pick, kailangan nating masatisfy yung lahat ng roles para malakas yung team natin. Katulad ng mga immune cells natin, meron silang kanya-kanyang roles. So tingnan natin to. Ngayon, kailangan natin munang kilalanin yung mga immune cells natin or yung heroes na ginagamit ng katawan natin para labanan yung ating virus. So, kung sa Mobile Legends, para siyang draft pick. So, ano yung first step dun sa draft pick natin? So, kailangan kompleto tayo ng bawat roles. So, meron tayo ditong mga antigen-presenting cells tulad ng macrophage. So, sila yung nag-a-act as tank or roamer natin. So, ginagawa nila, chine-check nila yung bush, tapos kakainin or kakalabanin nila via endocytosis yung mga ma-identify nila na pathogen. Tapos, kumbaga, kung parang tank sila, ipiting nila or ipapakita nila sa map yung location ng enemy. Ngayon, kapag nakita ng mga kakampi nila yung location ng enemy, pupuntahan nila yon. Yung mga ATCs natin, sila yung tank, meron naman tayong mga support. So yung support natin ay ang ating mga helper T-cells. Hindi sila yung direktang pumapatay dun sa pathogen, pero sila yung nag-orchestrate dun sa buong team fight. So for example, yung helper T-cell natin, nakita niya si macrophage, tapos mag-ultimate skill siya, tapos gagamit siya ng signal para i-recruit yung B-cells tsaka yung T-cells natin, at tinutulungan niya yung B-cells and T-cells natin na mag-transform. So kumbaga, ine-enhance niya yung capabilities ng other heroes. Ngayon, yung mga B-cells naman natin na mag-transform into plasma cells, no, magproproduce sila ng sandamakmak na antibodies. So kumbaga, yung mga B-cells natin para silang mga marksman. Isipin nyo, yung mga antibodies na yon para siyang lock on target skill or paintball, no? Tapos itatag nila yung mga viruses para mas mabilis silang mahanap or mapatay ng mga fighters natin. Tapos dun sa ating cell-mediated immunity, nandito yung mga fighters natin. Kumbaga, sila yung ating mga killer T-cells. So paano nga ba kung nakapasok na, nakapag-invade na yung virus sa loob ng cells natin? Dito na lalabas yung mga killer T-cells natin. So tulad ng mga fighters, sila yung parang mga bouncers natin na kapag na-hijack yung cell mo, tapos wala na talagang choice, kailangan nating i-destroy yung cell. So yung pumapatay doon is yung mga killer T-cells. You have slain an enemy! Diba? Ang galing. So, katulad ng mga rank game, meron tayong mga challenges. Katulad for example, minsan sa game naglalag ka, minsan din, ang tagal-tagal nating makapatay ng mga pathogen sa simula ng game. Bakit? Kasi sa simula ng game,
nagbi-build pa lang, nagsisimula pa lang gumawa ng build yung mga heroes natin. So katulad niyan yung mga immune cells natin na hindi pa sila ready na pumatay ng mga pathogens or ng mga kalaban. So sinisimulan pa lang nilang mag-build up ng kanilang mga items. Pangalawa naman is meron tayong mga tinatawag natin na memory B cells or memory immune cells. So anong mga memory immune cells natin na yon? So katulad lang din siya nung mga games natin na kapag for example, yung kakampi mo hindi efficient na marksman, for example, or hindi siya efficient na fighter, papalitan natin siya. Pero kapag efficient siya, magaling siyang marksman, sasabihin niyo sa next game, o sige, ikaw na ulit yung natin, yung marksman natin, ikaw ulit yung tank. So katulad nun, yung memory cells natin na sa susunod na maka-encounter sila ng pathogens, nandyan na ulit yung mga napili nilang magagaling na mga team players. So alam nyo na. Kaya ka naman kapag feeder yung kakampi nyo, syempre hindi nyo na siya invite dun sa next game. Katulad lang siya ng mga immune cells natin na kapag mabilis siyang mamatay, ibig sabihin, or hindi siya efficient, hindi na natin siya i-include or mawawala na siya. Tsaka, meron ding mga aspect doon sa laro na pwede nating i-apply sa real-life situation. So for example, sa ML, meron tayong tinatawag na tutorial mode or mga para siyang draft pick na magti-train kayong makipaglaban sa isang team. So, parang katulad lang din yan yung ating vaccination. So, imbes sasaba ka agad doon sa totoong rank game, pinapractice nyo muna nung team nyo yung inyong action sa isang less serious na laban, no? Tapos, aside from that, nakaka-encounter din tayo ng mga unusual na mga kalaban or mga pathogens, for example, katulad ng HIV, no? Yung HIV, para siyang naglalak, parang nilalak niya yung isang team player, no? For example, yung helper T-cell, no? Kasi yun yung tina-target nung HIV. Just try to imagine, may kalabang kayo, tapos nilak niya yung gagamitin nung kakampi nyong support. So, kung yung kakampi nyong support na yung hero niya, gagamit siya ng ibang hero. So, kumbaga, mas magiging less efficient siya. And what if yung, aside for example, kay Nana, hindi na siya marunong ng iba pang mga support hero, so mapipilitan siya mag-fighter. So, ano mangyari sa team nyo kung hindi siya kung wala kayong support, no? So, mas mabilis na bumagsak yung team nyo, mas mabilis kayong mag-game over. And also, how about allergy? Yung allergy naman, ang nangyayari, parang tinitreat natin yung isang less harmful na substance into something na harmful. So, kumbaga, nagkakaroon tayo ng overreaction. And it's important, for example, to relate that dun sa game natin. Like, for example, yung mga kakampi nyo medyo toxic na kahit hindi naman kagalingan yung kalaban nyo, dahil nga toxic yung kanilang attitude, minsan kahit magaling kayo, natatalo kayo ng hindi magaling or pangit yung gameplay nyo kasi yung chat nyo, for example, is full of toxicity. That is because of the overreaction ng mga players dun sa hindi naman dapat masyadong pagtuunan ng pansin. So ayan, sana madami kayong natutunan sa ating discussion about the adaptive immune response. At kung meron kayong mga katanungan or meron kayong mga suggestions, comment down below. Kung nagustuhan niyo naman yung video na to, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you!